Kabanata 4721. Tumango si James at sumagot, "Ye." Sa kasamaang palad, hindi ito isang bagay na maibabahagi ko. Tanong ni Lothar, narinig mo ba na pumasok si Yardos sa Chaos Rank at hinamon ang leader ng Welcome District sa isang labanan sa Endless Void? Pagkatapos ng maikling pagkabigla, tuwang-tuwang nagtanong si James, naabot ni Yardo ang Chaos Rank. Sumingit si Parthias, na nagsasabing, "Oo." Ang balita tungkol sa tunggalian sa pagitan ng Yardos at ng pinuno ng distrito ng Welkan ay kumalat sa 9 na distrito ng Endlos. Magkapareho ang dalawa, at wala ni isa sa kanila ang makalamang. Kahit nakakapasok lang ni Yardos sa Chaos Rank, tumindig siya bilang kapantay laban sa leader ng Welkan District sa mga tuntunin ng lakas. Ang Ancestral Blood Master ay bumulalas, sa wakas ay nakapasok si Yardo sa Chaos Rank. Gaya ng inaasahan mula sa pinakadakilang prodigy ng Chaos District. Kahit na ang Ancestral Blood Master ay mas matanda kaysa kay Yardos, ang dalawa ay naging magkaribal sa mahabang panahon. Dati mas malakas siya kay Yardos. Gayunpaman, nilikha ni Yardos ang Blithe Omniscience at nalampasan siya. Mula noon, napanatili ni Yardos ang mataas na kamay laban sa kanya. Huff! Huminga ng malalim si James. Ngayong nakapasok na si Yardos sa Chaos Rank, ang Chaos District ay hindi matatalo kung sila ay natuklasan. Gusto ni James na sumugod sa Welcome District at makipagkita kaagad kay Yardos. Gayunpaman, mayroon siyang layunin na dapat matupad. Bumalik siya para iulat kay Lothar ang tungkol sa pagnanais na wasakin ang Malvade Sect. Kaya, alam ni James na ang pakikipagkita kay Yardos ay kailangang maghintay hanggang sa matapos niya ang kanyang misyon. Sinabi ni James, "Sir Lothar, naparito ako upang sabihin sa iyo na gusto kong gawin ang misyon ng pagsira sa Malvade Sect." Hinaplos ni Lothar ang kanyang maputing balbas at nakangiting sinabi, "All the best." Umalis si James pagkatapos magsumbong kay Lothar. Matapos makitang umalis si James, bumantong hininga si Lothar at sinabing, "Kahit si Yardos ay nakapasok na sa Chaos Rank. Dapat akong mag-isa at magsikap na makapasok din sa Chaos Rank." Samantala, umungol si James habang pabalik sa Tempris House. Tumingin sa kanya si Wailria at nagtanong, "Sa palagay ko may magandang nangyari." Tumalon si James sa bakod at nakangiting sinabi, "Alam mo bang pumasok si Yardos sa Chaos Rank? Narinig ko na nagkaroon siya ng matinding pakikipaglaban sa leader ng Welcome District sa Endless Void." "Oh, ganun ba?" Bahagyang natigilan si Wailria. Bulong niya sa sarili, "Kaya aura ni Yardos ang naramdaman ko noon." Pagkatapos, lumingon siya kay James at sinabing, "Ano ang kinalaman sa iyo ng pagpasok ni Yardos sa Chaos Rank? You're beaming with joy na parang ikaw ang nakapasok sa Chaos Rank." Sabi ni James na may pagkasmug, "Anong alam mo? Kami ni Yardos ay mabuting magkaibigan na matagal nang magkakilala." Paft, ngini siya ni Wailria at nang uuyam na sinabi, "Ano bang dapat ipagmalaki? Malapit na rin akong pumasok sa Chaos Rank. Mapalad ka na nakilala mo ako." Agad na tinukso ni James, "Patuloy mong sinasabing papasok ka na sa Chaos Rank pero hindi ka pa nagtagumpay pagkaraan ng napakatagal na panahon." Ngumuso si Wailria at confident na sinabi, "Kailan natin sisirain ang Malvade Sect? Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Sinasabi ko sa iyo na makakalaban ko ang isang powerhouse sa Chaos Rank, okay?" Humalaklak si James at sumagot, "Sige, I'm looking forward to it." Pagkatapos, matiyagang naghintay ang dalawa na umalis sina Sochi at Winton sa pag-iisa. Sa sandaling tapos na ang dalawa sa paglilinang, sila ay aalis upang sirain ang Malvade Sect. Binalak ni James na dalhin lamang sina Wailria, Sochi, at Winton sa misyon na ito dahil kakaunti ang mga powerhouse sa Tempris House. Sa katunayan, mayroon pa ring isa pang powerhouse, si Kasem, ang patroller ng bundok. Gayunpaman, hindi binalak ni James na isama siya. Kabanata 4722. Pagkatapos ng maikling talakayan kay Wailria tungkol sa kanilang misyon na sirain ang Malvade Sect, mitiyagang hinintay ni James sina Sochi at Winton na umalis sa pag-iisa. Makalipas ang 10,000 taon, lumabas si Winton sa pag-iisa bilang isang Kylem Acmin. Kahit nakaka-rating lang niya sa Kylem Acme rank,
hindi maarok ang lakas niya dahil nakapasok siya sa boundless rank sa lahat ng naunang rank. Kaagad na ibinahagi ni James ang kanyang plano ng pagpuksa sa Malvade sect, na sinang-ayunan ni Winton ng walang pag-aalinlangan. Nagtataka sa kasalukuyang lakas ni Winton, iminungkahi ni James ang isang tunggalian. Pumasok ang dalawa sa Tempris Arena. Sa paligid ng arena ay isang misteryosong pormasayon na itinakda ng unang pinuno ng Tempris House. Mayroon itong hindi kapani-paniwalang mga depensa at maaaring maglaman ng mga nakakatakot na shockwave mula sa mga labanan sa loob ng arena. Si James at Winton ay nakatayo sa tapat ng isa't isa sa arena. Kanina ko pa iniisip ang pagkatalo ko sa iyo noong nakaraang laban natin. Never pa akong natalo ng kapareho ko hanggang sa na-encounter ka ni ani James. Nakangiting sabi ni Winton, "We're not in the same rank right now. Kahit nasugpuin ko ang aking cultivation base hanggang sa maagang yugto ng Terra Acme rank, hindi ka pa rin makakalaban sa akin." Bagamat nanatili si Winton sa Terra Boundless rank sa medyo mas maikling panahon kaysa sa iba pa niyang Boundless ranks, mayroon pa rin siyang ganap na tiwala sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, nakapasok pa lamang si James sa maagang yugto ng Terra Acme rank. "Ibigay mo sa akin ang iyong pinakamahusay na pagbaril." Sabik na lumaban si James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay nagsimulang umikot, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan at aura ay agad na tumaas. In-activate ni James ang Omniscience Path at pinakawalan ng maximum na lakas nito. Magkakaroon lang ng friendly match ang dalawa dahil gustong subukan ni James ang lakas ni Winton. Ngumisi si James at sinabing, "Humanda ka. Aatake na ako." Sumenya si Wyan kay James bilang tugon. Agad na nawala si James at muling lumitaw sa harap ni Winton. Pagkatapos, sinundan niya ang pag-indayog ng kanyang kamao. Itinaas ni Winton ang kanyang kamay para harangan ang kanyang pag-atake. Nagtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa, at isang malakas na shockwave ang bumalot sa arena, na winasak ang kanilang nakapalibot na kawalan. Napatalon si James sa lakas. Sa kabila ng pag-abot sa Omniscience Path H's 9th stage at pagkakaroon ng kakaibang pisikal na lakas, nabigo siyang talunin si Winton. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang kamao, at nagkaroon ng mga sugat sa kanyang braso. Bumagsak ang kanyang blood energy, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Matapos masabugan sa isang tiyak na distansya, na-neutralize ni James ang puwersa. Napakalakas niya, bulalas ni James. Hindi na nagpigil si James. Isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng kanyang Thousand Paths Holy Body at itinaas ang kanyang aura sa mas mataas na antas. Pagkatapos, hinimok niya ang kanyang Path Powers at pinagsama ang mga ito sa Chaos Power. Sa sandaling iyon, napakalakas ng kanyang aura. Matapos maramdaman ang pinahusay na lakas ni James, naging seryoso rin si Winton. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagkusa sa pag-atake. Agad na tumindi ang labanan. Ito ay isang kompetisyon ng lakas, hindi supernatural powers. Ang hindi mabilang na mga after images ng dalawa ay kumikislap sa buong arena, na nagsasalubong ng kanilang mga kamao sa isa't isa. Kahit na ginamit ni James ang kapangyarihan ng kanyang Thousand Paths Holy Body at Chaos Power, hindi pa rin niya nalampasan ang lakas ni Winton. Sa buong laban nila, lagi siyang dehado. Lalong lumakas ang pagnanais ni James na manalo. Mabilis niyang inihagis ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at hinimok ang kanyang Verde Power. Ang kanyang katawan ay umaagos ng Chaos Power at Verde Power. Nakakamangha ang aura ni James, at mukha siyang makapangyarihang mandirigma. Agad siyang humarap kay Winton at ibinaba ang kamao ng napakalakas. Itinaas ni Winton ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake. Boom! Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay, napatumba si Winton ng isang napakalaking puwersa, at bumagsak siya mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa, at nabuo ang isang napakalalim na hukay. Kabanata 4723. Swoosh! Lumabas si Winton mula sa hukay at pumailanglang sa langit. Kahanga-hanga. Isang nakasisilaw na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay walang iba kundi ang maalamat na sandata ng Yaniri clan, ang Moonlit Sword. Napahawak si Winton sa Moonlit Sword at nagsimulang mabilis na gumalaw sa paligid ni James.
Hindi mabilang na sword energies at mga inscription ang pumuno sa arena upang bumuo ng Sword World. Agad na nakulong si James sa Winton's Sword World, at bumagsak ang matinding pressure sa kanyang katawan. Kahit na siya ay may pambihirang pisikal na lakas na naging dahilan upang ang kanyang laman ay halos hindi masira, ang puwersa ng Winton's Sword World ay sapat na upang magdulot ng mga pinsala sa kanyang buong katawan. Pinalibutan ng sword energies ang kanyang katawan at naglunsad ng mga pag-atake sa kanya. Swoosh! Ipinatawag ni James ang Chaos Sword at nilaslas ang kanyang paligid. Ilang sword energies ang lumitaw at napigilan ang sword energies ni Winton. Samantala, dahan-daang lumalaki ang Moonlit Sword sa ibabaw niya. Muling napigilan si James sa kabila ng pag-activate ng napakaraming pamamaraan at kapangyarihan. Nagulat siya sa sitwasyong kinalalagyan niya. Sa una, ang maraming supernatural powers na taglay niya ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na maging kapantay ni Winton sa kabila ng pagiging mas mababang cultivation rank. Sa kanyang pagtataka, siya ay lubos na tinateboy. Ang siyam na tinig ng Chaos. Inihagis ni James ang 9 Voices of Chaos para kontrahin si Winton. Ang 9 tones ay agad na lumitaw at pinagsama ang siyam sa kanyang sword energies upang bumuo ng isang napakalaking mahabang espada. Nagsimulang kumalat ang mga nakakatakot na tunog na naglalaman ng nakakatakot na puwersa sa buong Sword World at nagdulot ng mga bitik sa hadlang nito. Sa labas ng Sword World, dumanas ng backlash si Winton, at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga labi. Mabilis niyang hinikayat ang lahat ng kanyang lakas at inutusan ang Moonlit Sword na hampasin. Ang espada na nabuo ni James gamit ang 9 voice ng Chaos at ang kanyang sword energies ay bumaril sa langit upang harangan ang Moonlit Sword. Boom! Ang napakalawak na sword path energy ay tumagos at agad na winasak ang Sword World. Naalis ang Moonlit Sword pagkatapos ng impact. Si Winton ay pinalipad din ng lumaganap na puwersa ngunit nabawi ang kanyang paa sa gilid ng arena. Si James naman ay tinamaan na rin ng lakas. Siya ay magulo, ang kanyang buhok ay nakakalat, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Tumingin siya kay Winton sa di kalayuan. Kahit na nagawang basagin ni James ang Sword World, tila hindi nasaktan si Winton. Kahit na magulo rin siya, wala siyang nakitang sugat maliban sa dugo sa labi. Maliwanag na si Winton ang nangibabaw sa labanan. Hehe. Ngumisi si James at sinabing, bagamat iisang ranggo tayo, muntik na akong matali sa iyo. Tiyak na ako ang mananalo kung nasa parehong ranggo. At saka, marami pa akong ibang trump card na hindi ko nagamit. Sa isang buhay at kamatayang labanan, sigurado akong matatalo kita. Ganun ba? Nakikiusap akong mag-iba. Napangiti si Winton. Kailangan kong aminin na hindi ako kalaban mo kung pipigilan ko ang aking cultivation base sa maagang yugto ng Terra Acme rank. Gayunpaman, hindi mo ako matatalo habang nasa mababang ranggo. Puno ng kumpiyansa si Winton. Sa katunayan, ang Sword World ay hindi ang kanyang tunay na trump card. Gayunpaman, hindi niya madaling maihagis ang kanyang ultimate supernatural power dahil mayroon itong nakakatakot na lakas na magdudulot ng malawakang pagkawasak. Kahit si James ay maaaring hindi makaligtas sa mapanirang puwersa nito. Dahil friendly match ito at hindi life and death duel, hindi na niya kailangang gumamit ng matinding paraan. Anyhow, I take that I won this match. Ibinahagi ni James ang kanyang lakas, at ang kanyang aura ay unti-unting hamina. Sumunod din si Winton. Bumaba mula sa langit ang dalawa at lumapag sa arena. Nag-thumbs up si Winton kay James at pinuri siya. Simula noong sinaunang panahon, hindi pa ako natatalo sa isang kalaban na kapareho ko ang ranggo. Natalo ko pa nga ang hindi mabilang na mga powerhouse ng iba't ibang panahon na nasa mas mataas na ranggo ng cultivation kaysa sa akin. Nakakabilib na napalapit ka sa isang kurbatang sa akin. Kabanata 4724. Tinalo ni Winton ang lahat ng mga prodigy ng Chaos District bago ang unang Sky Burial, na nasa parehong ranggo ng cultivation na gaya niya. Maging ang napakatalino na Yardos at Chaos Master ay natalo niya. Gayunpaman, pakiramdam niya ay magiging kalaban niya si James na matatalo kung nasa parehong cultivation rank sila. Sa kabila nito, kumpiyansa si Winton na madaig si James matapos makapasok sa Kylum Boundless rank, dahil may plano siyang manatili sa rank sa napakatagal na panahon.
Hinimok ni James ang kanyang life powers at ginamo ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Winton. Nagyakapan ang dalawa sa balikat ng isa't isa at umalis sa arena. Si Weylia ay nag-isip ng kanilang laban. Matapos masaksihan ang kanilang tunggalian, iniisip niya kung kaya ba niyang talunin ang mga ito kung sila ay nasa parehong ranggo ng cultivation sa kanya. Sa huli, napagpasyahan niya na maaari silang matalo sa kanya. Biglang nawala ng tiwala si Weylia sa kanyang lakas. Tumalon sina James at Winton sa arena at lumapit kay Weylia. Tumingin si Weylia sa kanila at mahinahong sinabi, "Kontento na ba kayo ngayon? Kung tapos ka na, magmadali at magpagaling. Kailangan pa nating burahin ang Malvada sect. Ayokong maging pabigat kayong dalawa sa akin." Bagamat nagtamo si James ng ilang mga pinsala, hindi sila seryoso. Sa gayon, makakabawi siya pagkatapos magpahinga ng ilang sandali. Sumunod, matyaga nilang hinintay si Sochi na umalis sa pag-iisa. Ilang sandali pa, muling nagkita sila ni Sochi. Ganap na napino ni Sochi ang path fruit sa panahon ng kanyang pag-iisa at umabot sa huling yugto ng Kylem Acme rank. Isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang Kylem Boundless rank. Sa Endless Void, ang Kylem Acme rank ay ang pinakamataas na ranggo para sa mga ordinaryong cultivator. Tulad ng para sa mga nakarating sa huling yugto ng Kylem Acme rank, kadalasan ay nagsusumikap silang makapasok sa Kylem Boundless rank dahil halos imposibleng direktang makapasok sa Quasi-Chaos rank. Kaya, ang pagkakaiba sa lakas ng mga powerhouse sa Quasi-Chaos rank ay hindi talaga magkalayo. Matapos makasama ang kanilang huling miyembro, nagtipon ang grupo sa pangunahing bulwagan ng Tempris House. Naglabas si James ng ulat tungkol sa Malvada sect. Nadobol niya ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan at ipinasa ang mga ito. Ito ay mga detalyadong ulat tungkol sa Malvada sect. Tingnan mo, nagsimulang magbuklat ang lahat sa mga dokumento. Matapos suriin ang mga ulat, same time na sinabi ni Sochi, "Hindi ba't medyo pabaya na tayong apat lang sa misyon na ito? Ang Malvada sect ay tila isang nakakahimok na puwersa. Malakas ba tayo para ibagsak sila? Bakit hindi mo hilingin sa Verde Academy na magpadala ng ilang powerhouses mula sa iba pang mga bahay para tulungan tayo?" Agad na ipinakita ni Weylia ang hindi pagkakontento sa kanyang mukha at sinabing, "Ano ang gusto mong sabihin? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Ipaubaya sa akin ang pinuno ng Malvade sect, si Zula Wakant. Kayong tatlo ang bahala sa iba. Dapat okay lang iyon, di ba?" Sumagot si Sochi, "Natatakot ako na hindi iyon gagana. Bukod kay Zula, mayroon pa silang ilang powerhouses. Ayon sa ulat, mayroon silang 3 miyembro sa Kylem Boundless rank." Nawala na rin ang dating kakilakilabot na kilos ni Winton at sinabing may pagkadismaya, "Kakapasok ko lang sa Kylem Acme rank. Sa tingin ko hindi ko kakayanin ang isang kalaban sa Kylem Boundless rank." Tiningnan ni James ang mga dokumento sa kanyang mga kamay at sinabing, "Hindi namin sila madadala ng direkta. Gayunpaman, maaari nating talunin sila isa-isa." Mula sa ulat, ang bawat elder ay may sariling espiritual na bundok. Upang maiwasang maalis sa isang pagkakataon ng Verde Academy, nagkalat sila sa buong Verde District. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na medyo walang ingat na apat lang kami sa misyon na ito, sabi ni Sochi. Tumayo si Weylia at sinabing, "Walang dapat ikatakot. Tama na ang talakayang ito. Dapat tayong umalis sa Tempris House bago gumawa ng mga detalyadong plano." "Pumayag ka," sabi ni James. Kabanata 4725. Dahil parehong pumayag sina James at Weylia, sina Winton at Sochi ay sumama sa kanilang desisyon. Ang grupo ay umalis sa Tempris Academy at pumasok sa Endless Void. Ikinaway ni Weylia ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang lumilipad na barkong pandigma. Matapos sumakay ang lahat sa lumilipad na barkong pandigma, nagsimula itong mabilis na maglakbay sa Endless Void. Nagtipon ang grupo sa loob ng isang silid sa barkong pandigma. Isang mapa ang inilatag sa mesa habang nag-uusap pa sila. Itinuro ni James ang isang lokasyon sa mapa at sinabing, batay sa intel ng Verde Academy, ang isa sa mga base ng Malvada sect ay matatagpuan sa universo na ito. Ang namamahala sa base na ito ay ang kanilang deputy sect leader.
Sumingit si Weyria, na nagsasabing, ang pangalan ng deputy sect leader ay Ladyuni Hagar. Siya ay kasalukuyang nasa Kylem Boundless rank. Nililinang niya ang isang napakasamang sining, na sumisipsip ng blood essence ng iba pang mga nilalang upang mapahusay ang kanyang lakas. Hindi siya magiging madaling kalaban. Marami sa mga powerhouse ng Verde Academy ang nagdusa sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa kasamaang palad para sa kanya, kalabanan niya ako. Bakas sa mukha ni Weyria ang pananabik. Ipinahayag niya, panoorin kung paano ko siya ibababa. Tinalakay ng grupo ang mga detalye ng kanilang plano. Pagkaraan ng ilang sandali, napagpasyahan nilang alisin ang isa sa mga makabuluhang puwersa ng Malvada sect. Sa huli, itinuon nila ang kanilang mga mata sa deputy leader ng Malvada sect. Ang base kung saan naninirahan ang deputy leader ng Malvada sect ay matatagpuan sa isang malayong universo. Ang universo ay walang teleportation formation, kaya't magagamit lamang ng grupo ang lumilipad na barkong pandigma ng Weyria upang makarating doon. Mabilis itong sumulong sa Endless Void at maaaring mag-transverse ng mga universo halos kaagad. Matapos maglakbay sa Endless Void sa loob ng 20,000 taon, sa wakas ay dumating ang grupo sa isang universo ng Verde District na tinatawag na Yezerg Universe. Ang grupo ay pumasok sa isang maunlad na planeta sa loob ng Yezerg Universe. Pagkatapos, dahan-dahan silang lumapit sa isang mataong lungsod na nakabalat kayo. Nauna si James kasama si Weyria. Nakasuot siya ng puting robe at may hawak na hand fan, na nakabalat kayo bilang isang gwapong scholar. Samantala, hinawakan ni Weyria ang kanyang mga kamay, na nagpapanggap na kanyang kapareha. Binago din ni Winton at Sachi ang kanilang hitsura. Hindi nasiyahan, nagreklamo si Sachi, bakit ako ang dapat na maid? Ilalabas ko muna ito dito. Mananatili lang ako sa ilalim ng maid disguise na ito sa loob ng 10,000 taon. Kapag natapos na ang oras, kailangang si Weyria ang katulong. Nakangiting sagot ni Weyria, ngunit mas malakas ako kaysa sa iyo. Panipi tuldok panipi. Natigilan si Sachi. Si Winton naman ay walang reklamo. Wala talaga siyang pakialam sa disguise na dapat niyang isuot. Hindi makayanan ng kanilang argumento, sumingit si James, na nagsasabing, sige, tama na ang pagtatalo. Una, magtungo tayo sa loob ng lungsod at magtanong tungkol sa base ng Malvada sect. Walang ibig sabihin ang mga pagbabalat kayo mo. Hindi talaga namin kayo utusang dalawa na parang tunay na maid at guard. Sachi retorted, pero bakit kailangan pa natin ng roles like a maid and guard? Bakit hindi na lang natin itago ang ating sarili bilang magkaibigang magkasamang naglalakbay? Anong masama dun? Sumulyap si James kay Weyria at sinabing, kailangan mo siyang tanungin. Para masaya, matagumpay na sagot ni Weyria. Pagkatapos, nakipagkamay siya kay James at nakangiting sinabi, napagpasyahan ko na kayong tatlo ay mga subordinate ko, at ako ang master. Tatawagan mo ako bilang ma'am. Naririnig mo ba ako, James? Natutuwang pang-asar si Weyria sa kanila. Napangiti si James at sinabing, darling, hindi ba dapat maging bea couple tayo? Hinamplas ni Weyria ang likod ni James at pinagsabihan, how dare you touch me? Hindi ka pinapayagang magkaroon ng anumang pisikal na pakikipag-ugnayan sa akin maliban kung sisimulan ko ito. Bumagsak si James sa lupa, at tumalsik ang alikabok sa hangin. Kabanata 4726. Awkward na bumangon si James sa lupa at naisip niya, nagbibiro lang ako, pero inatake niya ako. Ang sama ng ugali niya. Ahem. Umubo siya ng ilang beses at sinabing, isantabi na natin ang mga walang kwentang bagay na ito at tumuon sa ating tunay na layunin. Dapat nating simulan ang pagsisiyasat sa Malvada sect. Nagpatawag si James ng ilang inscription at sinabi, kunin ang bawat isa. Magagawa nating makipag-usap sa pamamagitan ng mga inscripsyong ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng enerhiya sa kanila. Kung mahahanap ng sinuman ang kanyang sarili sa problema, gamitin ito upang mabilis na makipag-ugnayan sa iba sa amin. Kahit na ang Verde Academy ay nagtipon ng isang detalyadong ulat tungkol sa Malvada sect, karamihan sa mga impormasyon ay luma na. Walang nakakaalam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Malvada sect. Kinailangan ng grupo na alamin ang kamakailang mga aktibidad ng sekta upang mapuksa ang mga ito.
Sige. Tapos na ayos na. Isa, manatiling nakikipag-ugnayan. Magkasunod na nagsalita sina Sachi at Winton. Kaya ninyong tatlo ang mga investigasyon. Hihintayin ko ang mabuting balita sa lungsod. Walang pakialam na naglakad si Weylia papasok sa lungsod. Hindi na siya pinansin ni James at mabilis na umalis para mag-imbestiga. Ayon sa intel ng Verde Academy, ang Malvada sect ay mayroong base sa Yezerg Universe. Ang namamahala sa base ay ang kanilang deputy leader, si Ladyuni Hagar. Ang kasalukuyang lungsod ay ang pinakamalapit sa kanilang base sa Yezerg Universe. Sa kasamaang palad, si James at ang kanyang mga kasama ay walang kaalam-alam tungkol sa pinakabagong katayuan ng Malvada sect. Kinuha ni James ang isang mapa at sinipat iyon. Ito ay isang mapa na ibinigay ng Verde Academy, na minarkahan ang lokasyon ng mga base ng Malvada sect. Ayon sa mapa, ang base ay matatagpuan sa isang espiritual na bundok na 30,000 light years ang layo mula sa lungsod. Umalis si James sa lungsod at lumitaw sa isang lugar malapit sa base. Sa unahan niya ay isang malawak na hanay ng kabundukan na mukhang karaniwan. Sa kabila ng bulubundukin na hindi naglalabas ng anumang aura, naramdaman ni James ang isang porma sayon sa paligid nito na humahadlang sa paglabas ng enerhiya. Isa ba talaga ito sa mga base ng Malvada sect? Hindi ba sila dapat ay isang makapangyarihang puwersa? Bakit medyo mediocre ang formation nila? Nakatingin si James sa bulubundukin sa dikalayuan. Malinaw niyang nakita ang porma sayon at kumpiyansa na masira ito ng napakabilis. Nagtago siya sa dilim, nag-iisip kung papasok sa porma sayon at alamin kung nasa paligid ang representante na pinuno, si Ladyuni. Walang saysay na sirain ang base kung hindi nila maalis ang Ladyuni. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi upang ibagsak ang base ngunit upang alisin ang mga pangunahing pinagkakatiwalaan ng pinuno ng Malvada sect. Habang nag-iisip si James, biglang bumukas ang porma sayon, at lumabas ang ilang disipulo ng Malvada sect. Ang 12 ng mga disipulo ay naglabas ng makapangyarihang aura ng Kylem Akmins. Matapos lumabas sa formation, mabilis silang umalis sa lugar. Bahagyang nag-alinlangan si James ngunit piniling sundan sila. Ang grupo ng Kylem Akmins ay umalis sa universo at nagtungo sa medyo mahinang universo. Pagkatapos, palihim silang nagtayo ng isang porma sayon sa labas ng isang planeta. Matapos ay activate ang pagbuo, ang mga nabubuhay na nilalang na naninirahan sa planeta ay agad na pinatay, at ang kanilang enerhiya ay nasisipsip sa isang kakaibang bote. Pinagmamasdan ni James ang lahat habang nagtatago. Sa sandaling umalis ang grupo, lumitaw si James sa planeta at sinisiyasat ang sitwasyon. Naglibot siya sa planeta at nakita niya ang mga mummified na bangkay na nakakalat sa lupa na walang mga spiritual powers. Bukod dito, natuklasan niya na ang mga disipulo ng Malvada sect ay ganap ding naabsorb ang Empyrean spiritual energy ng planeta. Ang buong planeta ay naiwang ganap na walang buhay. Kabanata 4727, Kasuklam-suklam. Napabuntong hininga si James matapos masaksihan ang trahedya. Pagkatapos, mabilis niyang sinundan ang mga disipulo ng Malvada sect. Lumipat na ang grupo sa ibang mahinang planeta. Gamit ang parehong paraan, nilipol nila ang buong planeta at ang mga naninirahan dito. Nagpatuloy si James sa pagsunod sa kanila, naghihintay ng pagkakataon. Ang grupo ay magkasunod na winasak ang mahigit 100 planeta at bumalik sa kanilang base. Pinag-isipan ni James kung sasamantalahin ba ang pagkakataong makuha ang isa sa mga disipulo, gagayahin siya, at palihim na pumasok sa base ng Malvada sect upang mag-imbestiga. Pagkatapos magpasyang kumilos, mabilis na inihagis ni James ang Blithe Omniscience at humarap sa mga alagad ng Malvada sect. Pinakawalan niya ang kanyang path powers, kinulong ang nakapalibot na walang laman, at pinatigil ang daloy ng oras. Ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang ang grupo ay lumutang ng walang galaw sa himpapawid na parang mga estatwa. Napatingin si James sa grupo. Dahil kanina pa niya sila sinusundan, natural niyang naisip kung sino ang leader ng grupo. Gayunpaman, hindi niya intensyon na gayahin ang pinuno. Sa halip, pinili niyang maging isa sa mga tagasunod. Lumapit siya sa isang mukhang ordinaryong lalaki na parang mga 30 taong gulang, nakasuot ng itim na damit. Iniunat ni James ang kanyang kamay at inilagay ang palad sa noo ng lalaki,
agad na nakuha ang akses sa kanyang mga alaala. Kasabay nito, ginaya rin niya ang soul aura ng lalaki. Pagkatapos, mabilis siyang nahubog sa lalaki. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas na puwersa, na agad na napawi ang lalaki. Pumwesto si James at ikinalat ang seal na inilagay niya sa lugar. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong, pabalik sa kanilang base. Si James ay matagumpay na nakasama sa grupo. Bagamat sila ay mga Kylem Akmin, sila ay mga ordinaryong magsasaka. Sa makatuwid, hindi nila naramdaman ang nakakulong na espasyo at huminto ang oras. Ang lalaking ginaya ni James ay isang maliit na pinuno ng grupo sa base ng Malvade sect. Bagamat hindi ito isang talagang maimpluwensyang posisyon, mayroon pa rin siyang relatibong awtoridad. Ang kanyang pangalan ay Serg Maxinador, at siya ay may napakalupit na karakter. Ginaya ni James si Serg at sinundan ng grupo sa base ng Malvade sect. Sa sandaling makapasok sila sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang base, naramdaman ni James ang isang napakasamang puwersa. Na-dismiss na ang lahat, pero naka-standby para sa susunod na misyon. Serg, sumama ka sa akin para magsumbong sa deputy leader, utos ng leader ng grupo. Naiintindihan. Nag-disband ang mga miyembro ng grupo. Mula sa alaala ni Serg, alam ni James na ang pangalan ng pinuno ng grupo ay Latran Baleth. Siya ay isang elder ng base at kilala bilang Ice Demon ng mga tagalabas. Bagamat taglay ni James ang mga alaala ni Serg, hindi naman talaga mataas ang katayuan ni Serg sa Malvade sect. Kaya, siya ay walang alam tungkol sa mga nakatataas na miyembro ng Malvade sect. Samantala, si Latran ang kanyang immediate boss. Magalang na sagot ni James, hindi ko pa nakikilala ang deputy leader. Dinadala mo ba ako para makita siya, sir? Tinapik ni Latran ang kanyang balikat at sinabing, nakapasok ka na sa ranggo ng Kylem Akmi at itinuturing na isang powerhouse ngayon. Matagal ka nang nasa ilalim ko at napatunayan mo ang iyong katapatan. Dadalhin kita upang makita ang representante na pinuno at imumungkahi na ma-promote ka bilang isang elder ng base na ito. Kung patuloy kang magsisikap, gagantimpalaan ka ng malaki. Masayang sumagot si James, salamat, sir. Patuloy akong magtatrabaho sa ilalim mo at sisiguraduhing masusuklian ko ang iyong kabutihan. Mayroon akong isang napakagandang babaeng disipulo sa ilalim ko. Ipapadala ko siya sa iyo. Dumilim ang mukha ni Latran, at pinagsabihan, we serve the deputy leader. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Mangyaring bantayan ang iyong mga salita sa hinaharap. Mabilis na sumagot si James, oo. Siyempre. Chapter 4728 Latran ang paksa. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa isang espiritual na bundok. Sumunod naman si James sa likod nila. Sa ibabaw ng espiritual na bundok ay isang itim na palasyo na naglalabas ng itim na aura. Nagtipon ang aura sa kalangitan at binalot ang lugar, na nagbigay sa lugar ng nakakatakot na vibe. Inakay ni Latran si James sa malawak na bulwagan. Sa harap ng bulwagan ay isang napakalaking upuan na nabuo ng hindi mabilang na mga bungo. Sir, agad na lumuhad si Latran sa lupa. Mabilis namang sumunod si James. Umalangaw-ngaw ang isang walang malasakit na boses sa bulwagan. Kaagad pagkatapos, isang masa ng itim na ambon ang dumapo sa pinakamataas na upuan at naging isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 50. Habang nakaluhod sa lupa, sinulyapan ni James ang matandang lalaki na lumitaw. Nakasuot siya ng kulay abong balabal at medyo ordinaryong hitsura. Gayunpaman, ang matanda ay may nakakatakot na peklat na umaabot mula sa kanyang tainga hanggang sa sulok ng kanyang bibig, dahilan upang ang kanyang mga labi ay magmukhang bahagyang baluktot. Bahagyang natarante si James sa kanyang hitsura. Ang isang cultivator na umabot sa isang tiyak na antas ay madaling makapagpagaling ng isang peklat. Kaya, pinag-isipan ni James kung bakit iiwan ng deputy leader ng Malvade sect ang peklat. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, tiwala si James na ang matandang nauna sa kanya ay si Ladyuni, dahil ang kanyang hitsura ay pare-pareho sa intel ng Verde Academy. Bukod pa rito, naramdaman ni James na ang cultivation rank ng matanda ay nasa Kylem Boundless rank. Magalang na iniharap ni Latran kay Ladyuni ang bote na naglalaman ng spiritual power na kanilang nakolekta.
Tinanggap ito ni Lad Yuni at masayang sinabi, "Salamat sa pagsusumikap." Gumawa ng isa pang paglalakbay pagkatapos magpahinga ng kaunti. Gayunpaman, ang bilang ng mga alagad ng Verde Academy ay tumaas kamakailan. Pinakamainam na magtungo sa higit pang mga universo. Mag-ingat na huwag makuha ang kanilang atensyon. Naiintindihan, sabi ni Latran. Sige, baka bumangon ka. Marahang winagaway ni Lad Yuni ang kanyang kamay. Bumalik si Latran sa kanyang mga paa, at sumunod din si James. Gamit ang pagkakataon, sinabi ni Latran, "Sir, ito po ay isang tiwala ko. Napatunayan niyang tapat siya sa aming sekta at malaki ang naiambag niya kamakailan sa aming mga misyon. Nais kong imungkahi na siya ay ma-promote bilang isang elder para mas makapaglingkod siya sa ating sekta." Tumingin si Lad Yuni kay James, naramdaman ang kanyang cultivation rank, at sumagot, "Sige. Inaprubahan ko. Thank you, sir." Kunwaring tugon ni James na nagpapasalamat. "Sige, dismiss na kayong dalawa." Ikanaway ni Lad Yuni ang kanyang kamay at nawala sa bulwagan. Magpatuloy sa pagtatrabaho ng husto. Tinapik ni Latran ang balikat ni James at umalis na rin. Umalis na rin si James sa hall. Matapos ma-promote bilang isang elder, si James ay binigyan ng espiritual na bundok sa lugar at mas maraming akses sa iba't ibang bagay. Sa kanyang bagong katayuan, mabilis niyang nalaman ang kabuuang lakas ng base. Pagkatapos, pansamantala siyang umalis sa base at nagtungo sa isang kalapit na lungsod kung saan umupo si Weyria ng isang espiritual na bundok. Kabanata 4729. Sa sandaling dumating si James sa espiritual na bundok na inupahan ni Weyria, ipinatawag niya sina Sochi at Winton. Ang dalawa ay naglibot sa pagkuha ng impormasyon, ngunit ni isa sa mga ito ay walang gaanong pakinabang. Bahagyang umiling si James matapos marinig ang kanilang nakalap na impormasyon at sinabing, ito ay walang kwentang impormasyon. Tinitigan ni Weyria si James ng mapagpakumbaba at sinabing, "Kung gayon, pakinggan natin kung anong impormasyon ang iyong nakalap." Kinuha ni James ang ilang mga dokumento at ibinigay ang mga ito, na nagsasabing, "Narito ang lahat ng natutunan ko kamakailan." Kinuha ng grupo ang mga dokumento at sinuri ang mga ito. Matapos basahin ang mga dokumento, nagtatakang nagtanong si Weyria, "Paano mo nalaman ang napakaraming bagay sa gayong kaunting panahon? Alam mo pa kung gaano karaming mga gwardya at powerhouse ang nasa kanilang base?" Napangiti si James at nagyabang, "I infiltrated their base and became an elder." Ito ay isang piraso ng cake upang makuha ang impormasyong ito. Ngumiti si Weyria at pinuri siya, "Good job. Ngayon na mayroon kaming malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang panloob na istruktura at nakumpirma na ang Lad Yuni ay talagang nasa loob ng base na ito, dapat namin siyang agad na alisin." Sang-ayon ako. Natatakot si James na ang pagkaantala ay magpapalubha lamang ng mga bagay. Ngayong nalaman na nila ang pangkalahatang sitwasyon ng base, dapat silang kumilos sa lalong madaling panahon. Ipinagpatuloy niya, na nagsasabing, "Ngunit dapat tayong gumawa ng isang detalyadong plano bago kumilos. Kapag nakipaglaban tayo, maaaring maapektuhan din ang mga nakapalibot na universo. Upang maiwasang makasakit ng mga inosenteng buhay, mag-set up tayo ng isang formation sa paligid ng universo at pigilan ang mga resulta ng labanan mula sa pagsira sa ibang mga lugar." Hindi nasisiyahang bamulong si Weyria, "Nag-o-overthink ka at nag-aalala sa lahat. Paano mo magagawa ang magagandang bagay sa hinaharap? Sinisira lang namin ang isa sa ang mga base ng Malvada sect, ngunit kailangan mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay." Agad siyang itinuro ni James, na nagsabing, "Hindi naman sa gusto kong mag-overthink o mag-alala, ngunit maraming buhay na nilalang sa universo na ito. Kung sasabak tayo sa labanan, mawawasak ang universo, at maraming inosenteng nilalang ang maaapektuhan. Mawawala ang mga ito sa kaunos-lunos na buhay kung hindi sila lumikas sa tamang panahon." "So anong plano mo?" tanong ni Weyria. Sagot ni James, "We should set up a formation. Mayroong dalawang layunin para dito. Ang isa ay upang matiyak na ang iba pang mga universo ay hindi masasaktan. Ang isa pa ay upang pigilan ang paglabas ng aura ng mga powerhouse, dahil maaaring magmadali ang iba pang base ng Malvada sect upang suportahan sila.
Frustrated na sagot ni Weylia, sige, gawin natin ang sinabi mo. James elaborated, gayunpaman, kakailanganin kong i-set up mo ang formation. Kahit nasanay ako sa formations, medyo mahina ang cultivation base ko. Hindi ako makakapag-set up ng isang sapat na malakas para matrap ang isang powerhouse tulad ng Ladyuni. Natuwa si Weylia sa kanyang mga sinabi at nakangiting sinabi, at least alam mo ang sarili mo. Sina Sochi o Winton ay hindi sumabad sa talakayan at nakinig ng mabuti. Sinundan ni James sa pamamagitan ng pagpasa ng kanyang kaalaman sa mga porma sayon kay Weylia, pagtuturo sa kanya kung paano ay set up ang porma sayon para sa kanilang misyon. Ang kanilang plano ay hayaang bumalik si James sa Malvada sect upang hintayin si Weylia na i-update siya sa proseso. Pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya ni Weylia, oras na para kumilos. Pagkatapos ay tahimik na i-activate ni James ang formation, at i-teleport ni Weylia ang mga naninirahan sa universo palayo sa kanyang mga kapangyarihan. Susunod, direktang haharapin ni Weylia si Ladyuni at susubukang hadlangan siya. Samantala, haharapin nina James, Sochi, at Winton ang iba pang mga powerhouse ng base. Hanggat kayang pigilan ni Weylia si Ladyuni, madali nilang mapupuksa ang iba pang mga powerhouse. Matapos bumalangkas ng isang detalyadong plano, bumalik si James sa base. Siya ay isang matanda, kaya ang mga alagad na nagbabantay sa lugar ay hindi nang ahas na tanungin siya. Pagdating ni James sa base, hinanap siya ni Latran. Iniutos ni Latran, naglabas ng utos ang deputy leader, Serg. Gusto niya ng malaking halaga ng blood essence. Maghanda, at pangunahan ang isang grupo ng mga disipulo sa ilang malalayong universo upang makakuha ng ilang dugo. Kalmadong tumango si James at sinabing, sige. Maghahanda ako kaagad at aalis kaagad. Matapos ibigay ni Latran ang utos, umalis na siya. Mabilis na nakipag-ugnayan si James kay Weylia upang pabilisin ang proseso ng pag-set up ng formation, na hinihiling sa kanya na kumpletuhin ito sa loob ng isang araw upang ma-take nila ang base sa lalong madaling panahon. Chapter 4730, Isang Araw. Kung napakadali, bakit hindi mo gawin? Boses ni Weylia ang umalangaw sa isip ni James. Dahil ang lahat ay nakakuha ng inscription mula kay James, madali silang nakakapag-usap sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanilang lakas dito. Walang sino man ang may kakayahang hamarang sa kanilang komunikasyon o maramdaman ito. Ipinaliwanag ni James, isang elder ang nagbigay sa akin ng misyon, kaya kailangan kong madaliin mo ang proseso. Wala sa akin iyon. Aabutin ako ng 3,000 taon upang makumplito ang pagbuo kahit na may pagbuo ng oras. Nang matapos magsalita si Weylia ay pinutol na niya ang komunikasyon kay James. Kumunat ang noo ni James at nagsimulang mag-isip. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi pangunahan ang isang grupo ng mga disipulo ng Malvada sect palabas ng universo, patayin sila, at palihim na lumabas sa Yezerg universe. Pagkatapos bumalangkas ng plano, ipinatawag ni James ang 1,000 ng mga alagad ng Malvada sect. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Latran. Sir, aalis na ako kasama ang 1,000 disipulo sa mas malayong universo. Gagawin ko ang aking makakaya upang magdala ng mas maraming blood essence hanggat maaari para sa deputy leader. Tumingin si Latran kay James, nasiyahan, at sinabing, sige. Sabi ni James, gayunpaman, baka magtagal pa ako at hindi na ako makakabalik ng ganoon kaga. Malumanay na ikinaway ni Latran ang kanyang kamay at sinabing, hindi magiging problema iyon. Ipagpatuloy mo ang iyong misyon. Sige. Pagkatapos magulat ni James kay Latran, umalis siya kasama ang grupo ng mga disipulo. Umalis sila sa Yezerg universe at pumasok sa Endless Void. Agad kumilos si James at pinatay ang libo-libong disipulo na kasama niya sa misyon. Sa lakas niya, hindi man lang siya nagpawi sa pag-alis ng mga ito. Matapos tanggalin ang mga disipulo, tahimik na bumalik si James sa Yezerg universe at muling nakipagkita kay Weylia. Si Weylia ay nagtatago sa labas ng universo, at buong pusong nag-set up ng isang porma sayon. Hindi siya inistorbo ni James at naghintay sa malayo. Nagsimulang pag-isipan ni James kung paano nila matagumpay na mapupuksa ang mga base ng Malvada sect nang hindi nasawi ang kanyang grupo.
Bumulong siya, maaari kong gamitin ang Universal Sword Formation. Habang dumadaan sa mga pagsubok ng Supreme Illusions, nilikha ni James ang makapangyarihang Universal Sword Formation. Kung ipapakalat niya ang Porma Sion gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, bukod sa Deputy Leader, Ladyuni, at ilang Elder, ang ibang mga miyembro ay hindi makakayanan ang kapangyarihan ng Universal Sword Formation at agad na mapapawi. Pagkatapos magkaroon ng ideya, si James ay lihim na nagpakita sa labas ng base ng Malvada sect. Itinago niya ang kanyang aura at nagkalat ng ilang mga inscription sa paligid ng base. Si James ay nagtataglay ng primal mantra at natutunan ng maraming malalim na formation inscriptions mula dito. Kaya naman, kahit na ang isang powerhouse sa Kylem Acme rank ay hindi maramdaman ang Porma Sion na kanyang itinakda bago ang pag-activate nito. Hindi nagtagal, natapos na ni James ang pag-set up ng Universal Sword Formation sa paligid ng base. Ngayong handa na ang Porma Sion, kailangan na lang niyang hintayin si Wailria. 3,000 taon nang lumipas sa isang kisap mata. Nakilala ni James si Wailria sa labas ng base ng Malvada sect at sinabing, "Ikaw na ang magtanghal, Wailria. Ipinauubaya ko na sa iyo ang natitira." Iniunat ni Wailria ang kanyang kamay at sinabing, "Pahiram muna sa akin ng iyong espada." Agad na tumanggi si James, na nagsasabing, "Hindi mo makokontrol ang Chaos Sword." Ang Chaos Sword ay mula sa Chaos District at naglalaman ng kapangyarihan ng 9 Voices of Chaos. Natatakot si James na matukoy ni Wailria ang kapangyarihan sa loob nito. Chapter 4731 sa kabila ng hindi paglahok sa labanan laban sa Chaos District, alam na alam ni Wailria ang tungkol sa 9 Voices ng Chaos dahil sabik ang Thea sect na imbestigahan ito. Kaya, nag-aalala si James na ibunyag sa kanya ang 9 Voices ng Chaos. Galit na sagot ni Wailria, "Anong ibig mong sabihin na hindi ko makontrol? Walang armas na hindi ko kayang gamitin." Mabilis na sinundan ni James ng pambabula para pakalmayan siya. "Tama ka. Naniniwala ako na walang armas na hindi mo kayang gamitin. Ang ibig kong sabihin ay maaari mong patayin si Ladyuni nang walang kahirap-hirap, kahit wala ang aking espada. Kung tutuusin, nasa Kylem Boundless rank lang siya. Samantala, nasa Quasi-Chaos rank ka. Magiging mas tiwala ako kung nasa akin ang iyong espada." Ibinaba ni Wailria ang kanyang mayabang na kilos. Hinikayat din siya ni Sochi, na nagsasabing, "Ibigay mo na lang sa kanya, James. Kung tutuusin, siya ang pangunahing puwersa ng aming grupo, at kailangan namin siyang magpigil o mapatay man lang si Ladyuni Hagar." Sinuportahan niya ang Wailria tungkol sa bagay na ito upang mapataas ang antas ng tagumpay ng kanilang misyon. Nag-aalalang ekspresyon si James. Malugod niyang ipahiram ito sa kanya kung kaya niya, ngunit nag-aalala siyang malantad. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at nagpas siyang ipaliwanag na nakuha niya ang Chaos Sword mula sa isang sword mound. Bukod dito, nakapasok na si Yardos sa Chaos rank, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng masusing pag-iisip tungkol dito, ipinatawag ni James ang Chaos Sword. Gayunpaman, partikular niyang binago ang hitsura ng Chaos Sword upang maiwasang makilala ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang espada kay Wailria. Kinuha ni Wailria ang Chaos Sword, ngunit umuugong ito sa kanyang mga kamay na parabang nilalabanan siya nito. Agad niyang hinigit ang kanyang lakas at pinigilan iyon. Matapos maramdaman ang kapangyarihan sa loob ng Chaos Sword, sinulyapan niya si James at sinabing, "Hindi nakakagulat na parang pamilyar ang aura ng espada. Ito ang nakatagpo namin sa Yala Realm. Hindi ko inaasahan na makukuha mo ito." Kalahati. Ibinalik ni Wailria ang Chaos Sword kay James at sinabing, "Hindi ko kailangan ng maalamat na espada. I just wanted to verify the sword since parang pamilyar ang aura nito noong nakita kong ginagamit mo ito." Hinawakan ni James ang Chaos Sword, itinago ito, at nakangiting sinabi, "Ito ay isang napakagandang espada. Pagkatapos kitang hiwalayan, bumalik ako para hanapin ito. Natagpuan ko ang sword mound ni Win at nakakuha ako ng sword technique kasama ng sword. Ito ay walang karapat-dapat na itago," sabi ni Wailria ng malungkot matapos maramdaman ang pagtatangka ni James na itago ang aura nito. "Okay, iwanan natin ang paksa at magsimula sa negosyo." Mabilis na inilipat ni James ang kanilang usapan.
Tuwang-tuwang sabi ni Wailea, sige. Mabilis siyang lumitaw sa labas ng gate ng bundok ng base ng Malvada sect at sumigaw. Lad Yuni, ilabas mo rito ang iyong matandang asno. Matapos ang kanyang hindi magiliw na pagbati ay agad niyang itinaas ang kanyang aura. Ang isang lilang ningning na ibinuga mula sa kanyang katawan ay bumuo ng isang misteryoso at nakakabighaning lilang lotus sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga daliri upang hampasin ang porma sayon. Boom! Ang porma sayon sa paligid ng base ng Malvada sect ay agad na nabasag. Kaagad pagkatapos, ang walang kaugnayang mga naninirahan sa universo ay inilipat sa isang ligtas na universo. Ang malalakas na aura ay agad na pinakawalan mula sa loob ng base ng Malvada sect, at hindi mabilang na mga cultivator ang bumangon sa kalangitan. Nakatayo sa unahan ang deputy leader ng Malvada sect, si Lad Yuni. Sino ka? How dare you make trouble sa sekta natin? Kahit sino ka pa, ngayon ang kamatayan mo. Pinandilatan ni Lad Yuni si Wailea. Maya-maya, nakilala niya ang mukha nito. Ikaw ang Grand Sect Elder ng Theos Sect at isang Elder ng Tempris House ng Verde Academy, si Wailea Xavi. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Alam niyang wala siyang pagkakataong manalo sa Wailea at gusto niyang tumakas. Chapter 4732 Lad Yuni ay ang deputy leader ng Malvada sect at may hawak na makabuluhang autoridad. Ang Verde Academy ay patuloy na sinusupil ang Malvada sect. Natural, binibigyang pansin nila ang mga gawain ng Verde Academy. Kaya, alam nilang si Wailea, ang Grand Sect Elder ng Theos sect, ay naging elder sa Tempris House. Naisipan agad ni Lad Yuni na tumakas matapos makita si Wailea sa labas ng gate ng kanilang bundok. Matapos mapagtanto ang pagkakakilanlan ng kanyang kalaban, mabilis siyang nawala ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa hangganan ng universo. Gayunpaman, nakapagtayo na si Wailea ng isang porma sayon, at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong. Hinimok niya ang kanyang lakas at hinampas ang porma sayon. Boom! Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog, at hindi mabilang na mga bitik ang kumalat sa walang laman ng hangganan ng universo. Sa kabila ng pagiging powerhouse, hindi niya kayang sirain ang porma sayon ni Wailea. Sige na! Kung gusto mong tumakas, magsikap ka pa, boses ni Wailea ang nanggaling sa likuran niya. Nagdilim ang mukha ni Lad Yuni, at malamig niyang sinabi, "Damn it. Sa tingin mo natatakot ako?" Matapos mabigang makatakas, nagpatawag si Lad Yuni ng isang kakaibang pulang kutsilyo. Agad na sumabak sa matinding labanan ang dalawa. Samantala, ang iba pang mga powerhouse ng Malvada sect ay lubos na nagbabantay matapos makatakas si Lad Yuni. Sino sa atin ang dapat gumawa nito? Napatingin si Winton kina Sachi at James. Nakangiting sinabi ni James, "Ipaubaya mo sa akin ang mga mahihinang ito. Manood kayong dalawa sa gilid." Nag-set up na si James ng Universal Sword Formation sa paligid ng base. Maaari niyang i-activate ito at agad na patayin ang karamihan sa mga miyembro ng base. Ilang mas malalakas na elder lang ang makakalaban sa mga atake ng formation. Gayunpaman, kahit na mabuhay sila, mawawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Biglang kumalat ang nakakatakot na shockwave sa kanila. Nalaman kaagad ni James na nakipagdigma sina Wailea at Lad Yuni. Tandaan na tulungan akong itala ang lahat gamit ang iyong path powers. Gagawa ako ng pangalan para sa Tempris House sa misyong ito. Pagkatapos magsalita, tumalon si James sa ere. Pagkatapos, inactivate niya ang Universal Sword Formation. Ang hindi mabilang na sword energies ay agad na lumabas mula sa formation. "Silakin mo sila," malakas na utos ni James. Ang sword energies ay bumaril patungo sa base ng Malvada sect. Saan man sila dumaan, ang mga miyembro ng Malvada sect ay mapapawi. Ang ilang makapangyarihang magsasaka ay nag-activate ng lahat ng kanilang mga paraan ng pagtatanggol upang harangan ang mga pag-atake. Sa kasamaang palad, kahit na nakaligtas sila sa unang alon, namatay sila sa ilalim ng pangalawang alon ng mga pag-atake. Arg! Hindi. Ayoko pang mamatay. Gusto kong mabuhay. Umalangaw-ngaw ang mga panaghoy ng mga miyembro ng Malvada sect.
Ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na lumalaki sa ilalim ng magkakasunod na pag-atake ng mga porma sayon. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak ang buong base sa lupa. Sa loob ng mga gumuhong guho, isang magsasaka lamang ang nakaligtas. Ang tanging nakaligtas ay isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Magulo siya at puno ng mga sugat. Mahina rin ang kanyang paghinga. Ang lalaki ay medyo malakas na magsasaka. Bagamat nalabanan niya ang Universal Sword Formation, siya ay nasugatan ng husto at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Matapos makitang nakatayo ang huling elder ng Malvada sect, mahinahong sinabi ni James, akala ko may 2 o 3 na makakalaban sa Universal Sword Formation. Hindi ko inaasahan na isang survivor lang. Ang Malvada sect ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Mamatay. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Isang inscription ang lumitaw at naka-hover sa itaas ng matanda ng Malvada sect. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang sumabog mula rito. Nang maramdaman ang nakakatakot na puwersa, bumangon ang takot sa puso ng matanda. Naningkit ang kanyang mga mata, at puno ng takot ang kanyang mukha. Sumigaw siya, hindi. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, ang kanyang katawan ay nalipol at tuluyang nawala. Mula nang makatakas si Ladyuni, walang kahirap-hirap na pinunasan ni James ang base ng Malvada sect. Matapos wasakin ang base ng Malvada sect, muling nakipagkita siya kina Sachi at Winton. Pagkatapos, nakangiti siyang nagyabang, ano sa tingin mo ang aking Universal Sword Formation? Pinuri siya ni Winton, na nagsasabing, malakas talaga. Nakangiting tanong muli ni James, kung lalabanan kita nito, kakayanin mo bang labanan ang kapangyarihan nito? Nakangiting sagot ni Winton nang walang sabi-sabi. Tunay na makapangyarihan ang Universal Sword Formation ni James, ngunit si Winton ay mayroon ding nakakatakot na trump card sa kanyang mga manggas. Makahulugang sulyap ni Sachi kay James. Naalala niya ang unang pagkikita niya sa Endless Void. Noon, siya ay hindi kapani-pani walang mahina. Sa kanyang pagtataka, naging napakalakas ni James sa loob lamang ng ilang epoch. Matapos sirain ang base ng Malvada sect, ibinaling ni James ang kanyang atensyon sa labanan sa universo. Naglabas ng lilang liwanag si Wailea, at isang nakasisilaw na lilang lotus na bulaklak ang lumipad sa kanyang ulo. Dinaig niya si Ladyuni at may kapangyarihan. Gayunpaman, si Ladyuni ay isang powerhouse sa Kylum Boundless rank. Kahit na mas mahina siya kay Wailea, hindi siya ganoon kadaling bumaba. Inilabas ni Wailea ang kanyang nakakatakot na lakas, at ang lilang bulaklak ng lotus ay lumutang sa itaas ng ulo ng Ladyuni. Lumitaw ang mga lilang sinag mula sa bulaklak ng lotus, na bumubuo ng isang special na hola upang bitag si Ladyuni. Kahit na si Ladyuni ay isang powerhouse sa Kylum Boundless rank, hindi siya makakawala. Panahon na para kumilos ako. Matapos makita na nakulong si Ladyuni, alam ni James na dumating na ang kanyang pagkakataon. Winton, tandaan mong i-record ito. Pagkatapos mag-iwan ng paalala ni James, nagpakita siya sa Endless Void at lumapit kay Wailea. Nang makita si James, sinabi ni Wailea ng mapagpakumbaba, anong ginagawa mo rito? Walang magawang sagot ni James, sa tingin mo gusto kong nandito. Nangako ako sa dating pinuno ng Tempris na gagawa ako ng pangalan para sa kanila. Ngayon na ang perpektong pagkakataon. Tiningnan siya ni Wailea ng masama at sinabing, tiyak na alam mo kung paano samantalahin ang iba. Humalaklak si James at sinabing, maaari kang umatras sa ngayon. Tatapusin ko siya. Iginala ni Wailea ang kanyang mga mata at sinabing, minimaliit mo ang lakas ng Kylum Boundless rank. Kahit na nakulong siya, hindi ka sapat para patayin siya. You never know, confident na sagot ni James. Agad niyang inihagis ang Blithe Omniscience at lumitaw sa itaas ng Purple Cage. Tumayo si Wailea sa malayo at nakahalukip-kap, inaabangan kung paano papatayin ng isang early stage na Permanence Acme ng isang powerhouse sa Kylum Boundless rank. Kahit na nakulong si Ladyuni, kakaiba ang kanyang pisikal na lakas. Kaya, nag-alinlangan siya na magagawa ni James na masira ang kanyang mga depensa. Lumutang si James sa Endless Void, itinaas ang kanyang kamay, pinagsama ang kanyang path powers upang bumuo ng isang nagniningning na Sacred Blossom, at binibigkas. Namumulaklak.
Inilabas ni James ang kanyang path powers at pinagsama ang mga ito sa isang sacred blossom na may mga petals na naglalabas ng maliwanag at makulay na sinag. Ang bawat talulot ay kumakatawan sa ibang path sa pinakahuling yugto nito. Gayunpaman, nakatago ang nakakatakot na kapangyarihan sa ilalim ng magandang hitsura nito. Ang blossoming ay isang forbidden art na nilikha ni Jabari. Gayunpaman, hindi siya nagtataglay ng banal na katawan ng Thousand Paths at hindi niya kayang linangin ang lahat ng landas ng langit at lupa. Noong nakaraan, minsan lang niya ito ginamit at isinakripisyo ang kanyang katawan para punan ang mga natitirang landas na kulang sa kanya. Sa kabilang banda, magagamit ito ni James ng walang limitasyon dahil nilinang niya ang iba't ibang landas ng langit at lupa. Ang pamumulaklak ay isang supernatural power na may malaking potensyal. Habang bumuti ang pag-unawa ni James sa iba't ibang path, mas malakas ang lakas ng blossoming. Kahit na ang pag-unawa ni James sa iba't ibang mga landas ay mas mababa kaysa sa Wailia, siya ay itinuturing na malalim sa mga ito. Kaya naman, sapat na ang lakas ng blossoming na inihagis niya para manginig si Ladyuni. Si Ladyuni, na nakulong sa loob ng Purple Cage, ay nakaramdam ng nakakatakot na puwersa na bumabalot sa lugar. Alam niyang mapapawi ang kanyang pisikal na katawan kapag siya ay natamon. Pakiramdam niya ay papalapit na sa kanya ang kamatayan. Takot na nagmakaawa si Ladyuni, huwag mo akong patayin. Mayroon akong hindi mabilang na mga kayamanan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, kaya hayaan mo akong mabuhay. Habang nagsusumamo para sa kanyang buhay, sinubukan niyang basagin ang hala ni Wailia. Sa kasamaang palad, ang Purple Lotus na bulaklak ng Wailia ay hindi pangkaraniwan at naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya makatakas. Samantala, bakas sa mukha ni Wailia ang pagtataka matapos makita ang blossoming ni James. Siya ay nagtatago ng isang kamangha-manghang kasanayan sa lahat ng ito. Namangha siya na nasaksihan ni James ang paggamit ng iba't ibang landas ng langit at lupa para bumuo ng Sacred Blossom. Matapos makita ang Sacred Blossom sa di kalayuan, nagtatakang nagkatinginan sina Winton at Sochi. Si James ay lumipad sa kawalan, tumingin kay Ladyuni, at same time na sinabi, ikaw ang deputy leader ng Malvada sect at nagilinang ng napakasamang sining. Kinuha mo ang buhay ng maraming buhay na nilalang. Ngayon, kikilos ako sa ngalan ng langit at lupa at maglilingkod ako sa hustisya sa pamamagitan ng pagpatay sa iyo. Pagkatapos magsalita, mabilis na bumaba ang Sacred Blossom. Huwag kang manggahas na saktan ang aking natal lotus. Mabilis na binawi ni Wailia ang kanyang purple na lotus. Matapos kumalat ang hola, ang path powers na naglalaman ng Sacred Blossom ay kumalat at sinira ang lugar. Pagkatapos, ang mga kapangyarihan ay bumuo ng isang hola upang bitag muli si Ladyuni. Break. Ladyuni ay nabigla. Mabilis niyang inipon ang lahat ng kanyang lakas at sinira ang kulungan. Ang sagradong pamumulaklak ay namumulaklak sa sandaling nakalaya si Ladyuni, at isang mapanirang puwersa ang tumama sa kanya. Boom! Agad nagtamo ng matinding sugat ang katawan ni Ladyuni. Nabasag ang paligid, at nagsimulang kumalat ang mga bitek. Hindi mabilang na mga universo ang nawasak bilang resulta. Nag-hover si Ladyuni sa endless void. Magulo ang kanyang buhok, at basang-basa ang kanyang katawan sa dugo. The Sacred Blossom ay makapangyarihan, ngunit nakaligtas si Ladyuni dahil sa kanyang kakaibang lakas. Sa kabila nito, siya ay malubhang nasugatan at nawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Hindi pa siya patay. Nagulat si James sa pisikal na lakas ni Ladyuni. Agad niyang tinawag ang Chaos Sword at sinabing, tingnan natin kung ilang suntok pa ang kakayanin mo. Aaksyon na sana si James, ngunit may biglang sumulpot na figure sa kanyang harapan. Swoosh! Hinarang ni Wailia ang kanyang dinadaanan at sinabing, mas mabuting huwag na lang siyang patayin. Ha! Tumingin sa kanya si James na naguguluhan. Paliwanag ni Wailia, ang tunay mong motibo ay hindi para lipulin ang Malvada sect kundi para magkaroon ng pangalan para sa Tempest House. Dapat mong hulihin siya, ibalik siya sa Tempest House bilang isang bihag, at parusahan sa publiko. Mukhang magandang ideya. Inalis ni James ang Chaos Sword.
Si Whalea ay agad na nagpakita sa harap ng mahina na si Ladyuni at tinatakan ang kanyang cultivation base. Mahina ang pag-hover ni Ladyuni sa Endless Void na parang ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Lumapit sa kanya si James pero sinalubong siya ng masamang tingin. Malamig na sabi ni Ladyuni, huwag kang magdiwang kaagad. Siguradong ipaghihiganti ako ng sect leader natin. Ang Verde Academy ay makakatagpo ng kapahamakan nito kapag siya ay pumasok sa Chaos Rank. You talk too much, mahinahong sagot ni James. Agad niyang hinawakan si Ladyuni at inihagis sa isang maliit na espasyo sa loob ng kanyang katawan. Ang multo ng Ancestral Blood Master ay naninirahan sa loob ng maliit na espasyo. Sa makatuwid, hindi nag-alala si James tungkol sa Ladyuni na nagdudulot ng gulo. Kahit na wala ang Ancestral Blood Master, ang cultivation base ng Ladyuni ay selyado, kaya walang dapat ikabahala. Sa sandaling iyon, muling nagkita sina Winton at Sochi. Tumingin si Whalea kay James at nagtanong, anong supernatural power ang ginamit mo ngayon? Iyong tinipon ang mga landas ng langit at lupa upang bumuo ng isang sagradong pamumulaklak. Parang ikaw lang ang mag-iisip. Sa katunayan, baka ikaw lang ang makakapag-cast. Humalaklak si James at sinabing, marami akong alam na supernatural powers, at isa lang sa kanila si Blue Simang. Komento ni Whalea, blossoming. Magandang pangalan yan. Gayunpaman, medyo kulang ito sa lakas. James said with dissatisfaction, kulang ba talaga? Malamang kasi medyo mababa ang cultivation rank ko. Kung papasok ako sa Boundless Kylum rank, ang lakas ng blossoming ay magiging mabigat. Walang sino mang kapareho ko ang makakalaban sa kapangyarihan nito. Kumpiyansa siya na hindi siya magagapi laban sa iba sa parehong ranggo ng paglilinang. Kahit na si Winton, na dati ay nagtagumpay sa mga powerhouse sa parehong ranggo ng paglilinang, ay hindi katugma para sa kanya. Swoosh! Naiinis na sinabi ni Whalea, sino ang mag-aalaga sa mga ranggo sa isang buhay at kamatayang labanan? Kung nasa death duel tayo, dudurugin kita sa isang daliri lang. Sure. Ikaw ang pinakamalakas. Ayaw ni James na makipagtalo kay Whalea, na masyadong mapagkompetensya. Sumingit si Winton at sinabing, sige, tama na. Ngayong nasira na natin ang isa sa mga base ng Malvade Sect, ano ang susunod nating target? Marami pa ring powerhouse sa loob ng Malvade Sect. Nakangiting tanong ni James, nai-record mo ba ang laban tulad ng itinanong ko? Umiling si Winton at sumagot, hindi, akala ko nagbibiro ka. What the fuck? Nagmura si James at sinabing, hindi ka talaga maaasahan. Sa huli, kailangan kong gawin ito sa aking sarili. Tumayo si James sa Endless Void at pinakawalan ang kanyang path powers. Muling lumitaw ang mga eksenang nangyari kanina. Lahat ng bagay mula noong na-activate ang Universal Sword Formation at siya gamit ang Blossoming ay na-replay sa harap nila. Gayunpaman, lumitaw sina Whalea, Sochi, at Winton sa mga eksenang ito. Gayunpaman, ginamit ni James ang kanyang path powers para burahin ang mga ito sa mga eksenang ito. Sa huli, in-edit niya ito para magmukhang nag-iisang kinuha at nasaktan ang deputy leader ng Malvade Sect na si Ladyuni. Pinuna siya ni Whalea, sinabing, napakawalan GMO. Whalea, ngunit nais ni James na kunin ang buong kredito. Sa kabila ng pagpapahayag ng kanyang paghamak, hindi niya napigilan si James. Sinabi ni Sochi, naalis na namin ang isa sa mga base ng Malvade Sect at nabihag ang Ladyuni. Hindi magtatagal bago marinig ng kanilang punong tanggapan ang balita. Dapat tayong lumipat sa lalong madaling panahon. Kinuha ni James ang isang listahan at sinuri ito. Ang susunod nating target ay itong matanda. Maraming makapangyarihang elder ng Malvade Sect sa kanyang listahan. Gayunpaman, hindi sila magiging mahirap na kalaban ngayon na ang kanilang pinakamalaking problema, ang Ladyuni, ay nakuha na. Pagkatapos makipag-usap sa mga matatandang ito, hahabulin nila si Zula. Kung wala ang mga matatanda, mas madaling pakitunguhan si Zula. Nagkaroon ng maikling talakayan ang grupo at pagkatapos ay umalis sa gumuhong universo, patungo sa susunod na target na base. Ang taong nagbabantay dito ay isang makapangyarihang elder ng Malvade Sect. Ang Malvade Sect ay nagtatag ng maraming base upang maiwasang tuluyang mapuksa ng Verde Academy.
Gayunpaman, ang Verde Academy ay mayroon ng malinaw na impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng kanilang mga base. Sa intel ng Verde Academy, madaling naalis ni James at ng kanyang grupo ang isa pang base ng Malvade sect. Pagkatapos, mabilis silang lumipat sa kanilang susunod na target. Mabilis na kumilos ang grupo at pinunasan ang 12-dosenang mga base ng Malvade sect sa napakaikling panahon, na lubhang nagpapahina sa lakas ng Malvade sect. Ang Malvade sect ay naiwan na lamang ang kanilang pangunahing punong tanggapan, kung saan nakatira ang kanilang sect leader at ilang elder. Si James at ang kanyang mga kasama ay nagtipon sa Tarbotha Universe, isang medyo malakas na universo na matatagpuan sa isang malayong lugar ng Verde District. Sa loob ng isa sa mga lungsod ng universo, magkasama silang nakaupo sa paligid ng isang mesa at nagsagawa ng talakayan. Isang mapa ang inilatag sa mesa, at ang punong tanggapan ng Malvade sect ay tiyak na minarkahan sa teritoryo ng Tarbotha sect. Batay sa impormasyong natanggap namin mula sa Verde Academy, ang punong tanggapan ng Malvade sect ay nasa sansinukob na ito. Nag-disguise sila bilang Tarbotha sect. Sa ibabaw, nagpapanggap silang isang matuwid na sekta. Gayunpaman, sila talaga ang punong tanggapan ng Malvade sect. Gayun din, ang kanilang sect leader ay gumagamit ng ibang pangalan, Yev-Ari Welch. Lumingon si James kay Waleria at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba tayong maglunsad ng direktang pag-atake o gumawa ng pangmatagalang diskarte? Napaisip si Waleria. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Winton at Sochi, pagkatapos ay nagtanong, ano sa palagay ninyo? Sagot ni Winton, I think we should play the long game. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Malvade sect ay isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Kahit na gumamit siya ng masasamang paraan para pagbutihin ang kanyang lakas, nakakatakot pa rin ang kanyang cultivation base. Maliban kay Waleria, ang iba sa amin ay walang laban sa kanya. Bahagyang tumango si Sochi at sinabing, oo. Sa tingin ko, hindi tayo dapat maging walang ingat. Tanong ni Waleria, kung gayon, ano ang plano? Huwag mong sabihin sa akin na pumupunta tayo sa punong tanggapan ng Malvade sect para alamin muna ang sitwasyon. Magandang ideya, sabay na sumang-ayon sina James, Winton, at Sochi. Nadismaya si Waleria sa kanilang paglapit at tamad na sinabing, sige at tapusin mo na. Dito na lang ako maghihintay. Hindi siya interesadong pumasok sa punong tanggapan ng Malvade sect. Sabi ni Sochi, ayoko rin pumunta. Napatingin si James kay Winton. Tapos, tayong dalawa lang. Oo naman. Tumango si Winton. Kinawayan ni Waleria ang kanyang kamay at sinabing, maghihintay ako ng magandang balita. Gayun din, mag-ingat na huwag ilantad ang iyong sarili. Hindi ako mapakali kung kailangan ko kayong iligtas. Walang interes si James na makipagtalo kay Waleria at mabilis na lumabas kasama si Winton. Itinago ng dalawa ang kanilang aura at nagpalit ng anyo. Pagkatapos, umalis sila sa lungsod. Pagkatapos magkaila, matapang silang nagtungo sa Tarbotha sect. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa labas ng tarangkahan ng bundok ng sekta. Sa malayong hanay ng bundok ay isang tapyas ng bato na may mga salitang, Tarbotha sect. Nakaukit dito. Ang Tarbotha sect ay nagtataglay ng napakataas na reputasyon sa loob ng Tarbotha Universe. Nang lumitaw ang dalawa, lumapit sa kanila ang mga alagad na nagbabantay sa tarangkahan ng bundok at nagtanong, sabihin ang inyong mga pangalan. How dare you try to infiltrate the Tarbotha sect? Kasunod ng malamig na sigaw ay isang nakasisilaw na sword energy. Gayunpaman, ang sword energy ay sinalubong ng isang malakas na puwersa at agad na gumuho sa harap nina James at Winton. Hinuyam ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, magkapatid tayong dalawa. Nandito kami para sumali sa Tarbotha sect. Sumunod si Winton, na nagsasabing, narinig namin ng aking nakababatang kapatid na lalaki na ang Tarbotha sect ay napakalakas at napaka-prestihiyoso sa universo na ito. Kaming dalawa ay rogue cultivator at kanina pa kami gumagala. Kamakailan lang ay nagpasya kaming maghanap ng lugar para manirahan. Hindi ba? Nakangiting lumingon si Winton kay James. Lihim na sinumpa ni James si Winton sa pagpapakilala sa kanya bilang nakababatang kapatid. Gayunpaman, napangiti siya at sumagot, oo. Nag-bluff ang dalawa, tugma ang kwento ng isa't isa.
Sinuri ng isa sa mga alagad ang dalawa at agad na nalaman ang kanilang pambihirang lakas. Sinabi niya sa kanila, "Maghintay kayo rito. Aabisuhan ko ang matanda na kinauukulan." Pagkatapos magsalita, umalis siya kasama ang iba pang mga alagad upang iulat ang bagay na iyon. Naghintay sina James at Whiten sa labas ng gate ng bundok at lihim na nakipag-usap sa telepathically. "Ako ay 49, at ikaw ay 48. Huwag mong ibigay ang mga pagkakakilanlan natin, ha? Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin." Swoosh! Isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa langit at damapo sa kanilang harapan. Ang liwanag ay unti-unting nabuhay sa isang matipunong lalaki sa edad na 40. Nakasuot siya ng gintong robe at naglabas ng malakas na aura. Ang kanyang hitsura ay nagbigay ng isang pakiramdam ng pang-aapi. Nagpalitan ng tingin sina James at Winton. Mula sa intel ng Verde Academy, alam nilang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang dakilang elder ng Malvada Sect. Kasabay nito, siya rin ang malapit na tiwala ng Malvada Sect. "It's a pleasure to meet you, sir," sabay na bati ni James at Whiten sa kanya. Tiningnan ng dakilang elder ang dalawa at nalaman ang kanilang hanay ng cultivation. Pagkatapos, mahinahong tanong niya, "Narinig kong gusto ninyong dalawa na sumali sa Torbatha Sect." Tumango si James at sumagot, "Oo. Marami na kaming nalakbay na lugar at sa wakas ay napagod na rin kaming dalawa. Napagdesisyonan namin na humanap ng matitirahan. Pagdating namin sa universo na ito, narinig namin ang tungkol sa Torbatha Sect at ito ay isang kilalang sekta. Sa makatuwid, kami ay partikular na dumating upang sumali sa sekta. Ipasok mo na kami." Tiningnan sila ng dakilang elder at nagtanong, "Kilala niyo ba ako?" Nakangiting sabi ni Winton, "Nagawa na namin ang aming mga investigasyon bago nagpasyang sumali sa Torbatha Sect. Natural, narinig ka namin. Bukod dito, kinikimkim namin ang malaking paghanga sa pinuno ng sect. Narinig namin na maganda siya. Kung magkakaroon man kami ng pagkakataong makilala siya ng personal, ito ay isang malaking karangalan." Sinuri ng dakilang elder ang dalawa pataas at pababa. Matapos makitang walang kakaiba sa kanila, sinabi niya, "Sige, sumama ka sa akin." Pumasok ang dalawa sa Torbatha Sect kasunod ng pangunguna ng Great Elder. Matapos madaanan ang kanilang pormasayon, pumasok sila sa isang kakaibang maliit na espasyo. Ang Empyrean spiritual energy ay sagana at dalisay. Walang bakas ng kasamaan ang maramdaman sa lugar. Natarante si James sa nakita. Ang Malvada Sect ay dapat magkaroon ng hindi mabilang na mga powerhouse na naglilinang ng mga tiwaling sining. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanilang punong tanggapan ay dapat magkaroon ng napakaraming dami ng sira na aura. Gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran mula sa kanilang mga inaasahan. Parehong natarante sina James at Winton. Gayunpaman, itinago nila sa kanilang sarili ang kanilang mga pagdududa at tahimik na sumunod sa likod ng Great Elder. Hindi nagtagal, umakyat sila sa pangunahing bundok ng Torbatha Sect at pumasok sa kanilang pangunahing bulwagan. Sinabi ng dakilang elder, "Napakamakapangyarihan ninyong dalawa. Madali kong gagawin kayong dalawa na opisyal ng sekta namin. Pero duda akong pumunta kayong dalawa sa amin para lang maging ordinaryong opisyal. Ipapaalam ko sa sect leader ang tungkol sa pagbisita mo at ipaparating ko siya para makipagkita sa inyong dalawa. Maghintay ka rito." Pagkatapos magsalita, umalis ang Greater Elder sa main hall. Sa sandaling umalis ang Great Elder, nagsimulang mag-usap sina James at Winton sa telepathically. Sabi ni James, "Talagang may mali. Ang lugar na ito ay hindi mukhang punong tanggapan ng isang tiwaling sekta." Sagot ni Winton, "Yeah, I was thinking the same. Napapaligiran ito ng masaganang Empyrean spiritual energy at walang bakas ng corrupted aura. Kung ito talaga ang punong tanggapan ng Malvada Sect, magiging imposible para sa kanila na ganap na pigilan ang paglabas ng aura." Nataranta ang dalawa at iniisip kung may pagkakamali ba sa intel ng Verde Academy. Pagkatapos ng simpleng palitan, matiyagang naghintay. Samantala, isang magandang babae ang tumugtog ng piano sa labas ng isang kahoy na bahay sa loob ng isang lilang kagubatan ng kawayan sa likod ng bundok ng Torbatha Sect. Ang magagandang note ng piano ay kumalat sa buong bundok.
Dumating ang dakilang elder sa kahoy na bahay ngunit hindi niya ginambala ang babae. Hindi nagtagal, natapos ang kanyang piraso. Ang babae ay nagtanong, ano ang problema? Ikinumpas ng dakilang elder ang kanyang mga kamao at sinabi, Madam, dalawang powerhouse ang nagpakita at humihiling na sumali sa Tarbata sect. Hindi ako makapagdesisyon, kaya pumunta ako para i-report ito sa iyo. Napangiti ng mahina ang babae at sinabing, Haha. Ang aming iba't ibang mga base ay nabura kamakailan, at ngayon ay dalawang powerhouse ang dumating upang sumali sa aming sekta. Nagkataon lang. Sinasabi mo bang ang mga powerhouse na nagpakita ay ang mga salarin na sumire sa ating mga base? Bahagyang natigilan ang dakilang elder. Dahan-daang tumayo ang babae at mahinang sumagot, hindi pa ako nakakasigurado. Gayunpaman, sila ay tiyak na kaina-hinala. Ang dakilang elder ay nag-aalinlangan na nagtanong, ngunit ang aming sekta ay nagtatago ng husto. Paano nila nahanap ang aming mga base? Sino ang powerhouse na responsable sa pagpuksa sa kanila? Sumagot ang babae, sa loob ng Verde District, ang tanging puwersa na maaaring makakuha ng kinaroroonan ng aming mga base ay ang Verde Academy. Dapat ay sila, ngunit kung sinong miyembro ang gumawa ng aksyon ay isang misteryo. Kung saang bahay iyon, malamang malalaman natin ngayon. Pagkatapos magsalita, nawala ang babae sa kahoy na bahay at tumungo sa main hall kung saan naghihintay sina James at Winton. Isang liwanag na sinag ang lumitaw sa loob ng pangunahing bulwagan, na unti-unting naging isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit. Umupo siya sa pinakamataas na upuan at pinagpahinga ang kanyang mga paa. Nadulas ang kanyang damit, tumambad ang kanyang mga hita. Agad namang tumayo sina James at Winton. Ang dalawa ay mayroon ng detalyadong ulat ng Malvada sect. Kaya naman, agad nilang nakilala ang babaeng nauna sa kanila ay ang deputy leader ng Malvada sect na si Zula Wakant. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, isang karangalan na makilala ka, Madam. Ang pangalan ko ay 49. 48 na ako. Isang karangalan na makasama ka. Haha, tumawa si Zula at sinabi, ipakita mo sa akin ang iyong tunay na anyo. Hindi mo ako maloloko. Nagulat si James at Winton. Napaatras sila ng ilang hakbang at nagbabantay sa kanya. Sa pagtingin sa nakakabighaning babae sa pinakamataas na upuan, nagtanong si James, ano ang ibig mong sabihin, Madam? Ngumuso si Zula. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw. James ang panganib. Hinawakan niya si Winton at inihagis ang Blythe Omniscience para makatakas. Sa kasamaang palad, ang kanilang kalaban ay isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Kahit na ang makapangyarihang Blythe Omniscience ay hindi nakaligtas sa kanyang pagkakahawak. Si James at Winton ay napalibutan ng isang malakas na puwersa at kinaladkad pabalik sa bulwagan. Boom! Nahulog sila sa sahig. Bumaba si Zula sa kanyang kinauupuan at tinignan sila ng masama. Pagkatapos, mapang-asar niyang sinabi, kayong dalawa ba ang may pananagutan sa pagsira sa mga base ng aking sekta? Kayong dalawa ay mga disipulo mula sa Verde Academy, tama ba? Bakit magpapadala ang headmaster ng Verde Academy ng ganoong basura para makalusot sa ating punong tanggapan? Si James ay clueless kung paano nila inilantad ang kanilang mga sarili. Gayunpaman, maaari lamang niyang subukang tanggihan ito. Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo, ma'am. Ano ang ibig mong sabihin na sinira namin ang mga base ng iyong sekta? Hindi ko alam na may iba pang basehan ang sekta mo. Narinig lang namin ang tungkol sa Tarbata sect at gusto naming sumali. Sumang-ayon si Winton, na nagsasabing, oo, ito ay tulad ng ipinaliwanag niya. Ayaw mo pa ring aminin. Ngumisi si Zula. Itinaas niya ang kanyang kamay, at malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang mga daliri. Alam ni James na hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan nito at tiyak na mamamatay siya. Galit na sabi niya, teka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Inalis ni Zula ang kanyang kapangyarihan at bumalik sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay, inalis ang mga seal na nakalagay sa kanila. Hindi siya nag-aalala na muli silang makatakas dahil ang paghuli sa kanila ay isang piraso ng cake. Unti-unting bumalik sa normal ang hitsura ni James.
Tumingin siya kay Zula, nakaupo sa pinakamataas na upuan, nakatingin sa kanila nang walang pakialam. Pagkatapos, sinabi niya, "Ako si James Caden, ang pinuno ng Tempest House." Path. Humagalpak ng tawa si Zula. Tumingin siya kay James at nginisyan, bulag ba ang headmaster ng Verde Academy? Bakit pinili niya ang isang mahinang magsasaka na tulad mo bilang ang ulo ng Tempest House? Si Zula ay palaging nakabantay sa Verde Academy. Kaya, narinig niya ang tungkol kay James na nagtagumpay bilang pinuno ng Tempest House. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ang ipapadala para sirain ang kanilang sekta. Sa iyong lakas, imposibleng napuksa mo ang aming mga base. Siguradong si Waleria mula sa Thea sect, di ba? Nang marinig ito, masigurado si James na ang babaeng nauna sa kanya ay siguradong ang leader ng Malvada sect. Sinimulan niyang i-rack ang kanyang utak para sa isang planong tumakas. Ngumiti si Zula at sinabing, "Huwag mo nang isipin ang pagtakas. Ngayong nahulog ka na sa kamay ko, hindi ka na makakalabas." I-lock silang dalawa, utos ni Waleria, saka casual na ikanaway ang kanyang kamay. Isang inscription ang lumitaw at agad na tinatakan sina James at Winton. Hindi nagtagal, ilang alagad ang pumasok sa pangunahing bulwagan at kinaladkad sila palayo. Sa kanilang pagtataka, hindi sila ikinulong sa isang madilim na piitan. Sa halip, itinago sila sa loob ng isang patio sa ibabaw ng isang espiritual na bundok na may porma sayon sa paligid nito. Dahil ito ay protektado at ang kanilang cultivation base ay selyado, hindi sila makatakas. Samantala, nakipag-usap ang Great Elder kay Zula sa loob ng main hall. Magalang na sinabi ng Great Elder, "Madam, ito ang perpektong pagkakataon para maghiganti laban sa Tempest House. Patayin natin agad ang ulo nila." Pinandilatan ni Zula ang Great Elder, dahilan para tumahimik ito kaagad. Si James ang kapalit ni Whale. "Kahit na ano, dapat at least buhayin ko siya," ani Zula. Ang dakilang elder ay dismayadong sinabi, "Kaya patatawarin na lang ba natin sila sa pagsira sa ating mga base? Ito ay ang kanilang sariling kasalanan para sa pagiging wiped out. Binalaan ko sila na huwag linangin ang gayong tiwaling sining, ngunit tumanggi silang makinig. Sa kalaunan, sila ang naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili nila. Sa kabila niyan, subordinate mo pa rin sila. Kung hindi ka gagawa ng paninindigan para sa kanila, ang ating sekta ay hindi makakamit sa Verde District." Si James at Winton ay dumating sa Tarbotha sect, nagpaplanong pumasok para matuto patungkol sa Malvada sect. Gayunpaman, madali silang nahuli. Nahaharap sa isang powerhouse sa quasi-chaos rank, hindi nakatakas ang dalawang prodigy, sina James at Winton. Umupo si James sa isang upuan sa loob ng manor, tumingin kay Winton, at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi namin magagamit ang inscription para ipaalam kay Waleria." Kumunot ang noo ni Winton at sinabing, "Hindi ako sigurado kung ano ang gagawin. Nagtataka ako kung paano kami nakilala ng ganoon kabilis. Hinaypan mo ba ang takip namin?" Tumingin siya kay James, iniisip kung paano niya naitago ng mabuti ang kanyang pagkatao. Kaya naman akala niya si James ang nag-expose sa kanila. Umiling si James at sinabing, hindi ako. Itigil mo na ang pagsisisi sa akin. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Siguradong ikaw iyon. Hindi ako iyon. Swoosh! Habang sila ay nagtatalo, ang liwanag na sinag ay nahulog sa lupa at naging isang magandang babae. Agad na tumayo si James matapos makita si Zula, hindi nang ahas na maging walang galang sa isang powerhouse sa quasi-chaos rank. Mabilis din namang sumunod si Winton, maingat na tinitigan si Zula. Lumapit si Zula, tumingin sa dalawa, at agad na tinanggal ang kanilang mga selyo. Pagkatapos, ikinalat niya ang selyo sa paligid ng espiritual na bundok at mahinang nagsabi, "Hanggang sa palayain ka sa pagkakataong ito, dahil ikaw ay mula sa Tempest House. Mawala ka, at huwag ka nang magpakita pa. Hindi na ako papayag sa susunod." Pagkatapos niyang magsalita, nawala siya. Seryosong nagkatinginan sina James at Winton. "Tara na," udyok ni Winton kay James. Mabilis na inihagis ni James ang Blythe Omniscience at umalis kasama si Winton.
Sa sumunod na sandali, nagpakita sila sa espiritual na bundok kung saan naroon ang kanilang mga kasama. Pagkatapos, umakyat sila sa manor na nasa ibabaw nito. Pagbalik nila, nakita nila sina Winton at Sachi sa isang diskusyon. Matapos maramdaman sina James at Winton, nagtanong si Waleria, nakikita kong napakabilis mong nakabalik, ipagpalagay ko na walang magandang balita. Di bale mag-imbestiga. Maglunsad na lang tayo ng pag-atake at sirain ang Tarbatha sect. Lumapit sina James at Winton at umupo. Napansin ni Sachi na may mali sa kanilang ekspresyon at nagtanong, ano ang mali? May nangyari ba? Ikinwento ni James ang kanilang karanasan. Nagtataka niyang sabi, alam ni Zula na nawasak namin ang kanyang mga base, ngunit hindi niya kami pinahirapan at pinalaya pa nga kami, na sinasabi na dahil kami ay mga disipulo ng Tempris House. Posible bang may kaugnayan siya sa bahay? Hindi ko alam. Umiling si Winton. Bilang isang taga Chaos District, imposibleng malaman niya ang mga detalye ng mga bagay na ito. Tumingin si James kay Waleria at nagtanong, may alam ka ba? Inilibot ni Waleria ang kanyang mga mata at sinabing, ako ay taga Thias District at wala akong masyadong alam tungkol sa Verde Academy. Bamulong si James, may nangyayari. Sinira nila ang marami sa mga base ng Malvada sect. Lohikal lamang para sa kanya na patayin sila, ngunit hinayaan niya silang umalis ng ligtas at maayos. Feeling ko, may kaugnayan si Zula sa Verde Academy. Marahil. Biglang may naalala si James. Ano ito? Sina Waleria, Sachi, at Winton ay nakatitig kay James. Paliwanag ni James, isang insidente ang nangyari sa Tempris House noong nakaraan. Isang matandang disipulo ng Tempris House ang nakagawa ng ilang uri ng pagkakamali habang nagsasanay. Pinarusahan siya ng pagluhod sa pangunahing bulwagan ni Tempris. Nagpasya si Wale na patayin siya, ngunit marami ang nagmakaawa para sa kanyang buhay. Sa huli, pinatay silang lahat ni Wale. Nadama ng nakatatandang disipulo na siya ay napinsala kahit hanggang sa kanyang kamatayan. Sa tingin ko, maaaring may kinalaman ito sa Malvada sect. Mukhang kumbinsido si Waleria sa kanyang mga sinabi at sinabing, ganun ba? Mayroon kang napakayaman na imahinasyon. Paano mo napagsama-sama ang lahat? Sa tingin ko medyo tumpak ako sa hula ko. Dapat kong malaman sa pamamagitan ng extrapolation. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ilang mga inscription ang lumabas sa kanyang palad. Nagsanib sila at mabilis na nabuo sa isang extrapolation formation.